Verse 20. May dalaw ba natin? Yung mga wala akong dalang Bible, pero dapat may dala tayong Bible, no? Sige po, kung mga wala dalang Bible, ay pwede natin basahin po sa atin. Basahin mo natin ang malakas. 1, 2, 3. So David went to Baal Perazim, and there he defeated them. He said, "As waters break out, the Lord has broken my enemies." For Saul, the place was called Baal Perazim. Manalangin po tayo, Panginoon, maraming salamat sa pagpupunta sa kapangyarihan po ng iyong banal, Espiritu Santo, only your name be glorified in our midst. As the servant we decrease, only your name be exalted. We give you praise. This is our prayer in the name of Jesus. Amen and amen. Hindi po, nalawakan ko isang malamig, pinig na pagbati ko sa bawat sa kaya lang po natin sa kanan. Yung sa kanya, pinagpala ng Diyos ang araw na ito. Pinagpala ang Diyos ang araw na ito. Ako po na po tayo lahat sa pasensya ng Diyos. Sa January po, kanina medyo lang. Kaya sabi ko kay standby po siya kasi hindi ko alam yung mga dadaanin ko. Pero gano'n naman po, kung mula ng umarap, tuloy ang gawain ng Diyos. Amen. Ang Panginoon po, never shine, ay mapala sa bawat isa. Amen? Praise God. Ito ang ating pag-aaralan po. So, bakit po ito ay bahagi din po ng deklarasyon. Ang ating minamahal na Bishop Mother Eddie Villanueva na 2025 is a year of God's breakthrough. Kung yung sabihin ng malakas, year of God's breakthrough. Year of God's breakthrough. Ang ating po title, so bago po ito, ay meron po title na The God of Breakthroughs. Hama po sa 2 Samuel chapter 5, verse 20. Pag binasa niyo po yung 2 Samuel chapter 5, verse 17 hanggang 25, you know, ay battle ni David against Philistine. Doon po sa sabi ho ng 2 Samuel chapter 5 verse 17, when the Philistines heard that David had been anointed king over Israel, they went up in full force to search for him. But David heard about it and went down to the stronghold. Verse 18 po, now the Philistines had come and spread out the valley of Rephaim. Sabi niyo sa verse 19, ating pumasahin na malakasin yung mga Bible. Wala po sa ating po niya slide. Verse 19 po, 2 Samuel chapter 5. So David inquired of the Lord, shall I go and attack the Philistines? Will you hand them over to me? And the Lord answered him, go, I will surely hand the Philistines over to you. Verse 20 po, so David went to Baal Perazim, and there he defeated them. He said, as waters break forth, at yung aking kanina binasa ng ating pong scripture, the Lord has broken out against my enemies before me. So that place was called Baal Perazim. Alam mo natin na ang unang battle po ni David against Philistines ay naganap po noon sa lugar ng Rephaim. Sa iyo po, Rephaim. Rephaim. The first battle of David sa Philistines ay it took place in the place of Rephaim. And according sa mga Josephus po, mga Bible scholars, ang second battle po ay ang ginawa doon sa lugar po ng Baal Perazim. Ano po ang Rephaim? Ang Valley of Rephaim ay it is a valley between Jerusalem and Bethlehem. Ang Rephaim po ay isang valley. Iba po yung hills, no? Iba yung bundok sa valley. Valley po ay nasa pagitan po siya ng dalawang bundok. Yung patag ay yun ang tinatawag mo na the valley. The Valley of Rephaim was between Jerusalem and Bethlehem. Ang Baal Perazim po, it could be the same as Mount Perazim. Sinasabi ng Bible scholars na the same place din, pero dalawang labanan ang naganap sa lugar na yun. Tinawag lang yung una na Rephaim, yun yung unang battle ni David sa mga Philistines, then yung pangalawa yung Baal Perazim. Pero sabi ng mga Bible scholars, halos magkalapit lang yung lugar na yun. The same place. It could have been the same place na naganap ang dalawang battle. Amen po ba? Sa Bible po, in the Bible, King David led Israel in numerous battle. Palagay niyo po kaya ilang battle ang nalabanan ni David nung panahon niya bago siya sa kanyang magiging hari po. Mga ilang battle kaya?
10, 20. Ayun, ano? Alam ni Ate Elsie, nakinig at nanood si Ate Elsie, no? Sabi ho dito, primarily against the Philistines and other neighboring groups. Si David po ay kailan po natin. Next slide po. He is famous for the victory against Goliath. Si David po ay nagtagumpay at alam natin ang Bible ay very familiar po tayo sa labanan ni David against Goliath. In 1 Samuel 17, at nilabanan po ni David si Goliath. Si Goliath po ay full battle gear, nakasandata, naka-armor ng isang talagang pandigma, may mahabang espada, may shield, complete armor si Goliath ang lumapit kay David. Pero si David po ay meron lamang dalang, ilang bato? 5 bato at 2 isda. No? Nagkakaroon ibang kwento. 5 bato na makikinis at isang tirador, isang sling at yung ginamit. Sabi ni David, I come to you in the name of the God of Israel. Ang nagpanalap ko ay David ay ang mga pangyarihang pangalan na Diyos ng Israel. Kaya po, pangalawa, 1 Chronicles 18, while David was king of Israel, he won many battles against Philistine. Kasama lang po dyan yung 2 Samuel chapter 5, verse 17 and 25. David also won the battle over the people of Moab. And David fought against Hadad-Zur in the area of Moab. Kaya sabi dito, according sa mga Bible scholars, David po ay nagpaglaban na meron pong 66 battles. 66 na laban. Grabe, no? Sino kaya makakalaban ng ganun kadaming laban? Pero sabi po dito, ano po ang sikreto ni David? Ang sabi mo nito, ang sikreto ni David, in 2 Samuel chapter 5, verse 19, sabi doon, bago si David nakipaglaban sa labanan, he inquired of the Lord. Sabi niyo po, he inquired of the Lord. Salamat niyo po yung Bible niyo, no? 2 Samuel chapter 5, verse 19, maliwanag po. Ang unang-unang ginawa ni David ay hinahanap niya ang kalooban ng Diyos. Kaya napakahalaga sa ating mga ginagawa. Bago tayo mag-desisyon, bago tayo kumilos, araw-araw sa ginagawa ko natin, you always situate na inunan mo muna ang Diyos. Kaya po ngayon, sa pasimula po ng araw, Lunes, bukas, mahalaga po yung Sunday natin ay ating po may handog sa Panginoon. Sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Matthew chapter 6, verse 33. Kaya po yung word na seek, trust, and obey. Sabi niyo po, seek, trust, and obey. Ganun po yung ginawa ni David ng sumawat na balan. Bago siya may pagdigma, inuuna niya muna hanapin ang Diyos. Inuuna niya muna yung manalangin. Ipagkatiwala ang mga labanan na mga kanyang makakaharap at sigurado siya ng tatanungpay. Amen po ba? Mga kapatid, mga magulang namin na mahal, kapag panalikunan mo Panginoon sa buhay mo, binibigyan ng tagumpayan ng ating Panginoon. Diyan po ba tayo? Ating palakpakan ng Panginoon. Ano ba pong bakit ng buhay? We always have the victory. Sabi po ng verse 25, 2 Samuel chapter 5, David did as the Lord commanded him. So yung word na seek, trust, and obey. Ang Baal Perazim po, pag Baal Perazim, akala ko nung una, kung sinabi Baal mga pagan God. Pero yung word na Baal ay ginamit din po yan to describe, ang meaning po niya ay Lord. Sabihin po, Lord. Yan, ang meaning po ng Baal, it means Lord. And the word Perazim means breach or breakthrough. Kaya also Baal Perazim means the Lord will break through. That is exactly why David named the place where God broke through. Pinagtagumpay po ng Diyos David. Sabi doon yung word na bridge, no? Actually po, ang word na bridge ay hindi gaano ginagamit ang word na bridge. Pero sa mga dokumento, pag ang isang kontrata ay may hindi natupad. Example ay umalis agad, hindi man tinapos yung kontrata, binibridge yung contract. Tama ba? Sa mga nag-opisina dyan, yung word na breach of contract, hindi na ibigay yung advance sa deposit, binibreach yung contract. May penalty po yun. At minsan, nagkakaroon pa po ng kaso, ng demandahan. So, yung word na breach, no? Ang word ay breach, Tagalog po ay sinira, pagkasira, winasa,
Another meaning po yan, split, quarrel, o meron paglabag, yung kung word na bridge, yung hangganan, nalampasan. Amen po ba? Dito yung labanan ng Philistines and si David, natalo, nalampasan ni David yung kanyang mga kalaban. Nagtagumpay sila because the Lord is with them, the God of breakthroughs. God is the God of breakthrough. Ang Hebrew word po ng breakthrough ay una, Peres. Ano po? Peres. Ang meaning po ay gap. Ang gap, a break. Pangalawang meaning po niyan ay ang word naman na palas, meaning to break down, overburst, or break. Praise the Lord. Ang breakthrough po ay isa rin pwedeng gamitin, o pwede mong gamitin sa noun. Siya po ay ginagamit din bilang word. Pero this time, ginamit ang word na breakthrough kay David, yung word na breakthrough, siya po siyang noun. At ang meaning po ay sudden, dramatic, and important discovery of development. Sabi po ni Oxford Dictionary. Another meaning po ay ano po? Basahin nyo ng lakas. 1, 2, 3. Sudden, advanced, especially in knowledge and technique. Ngayon po, tayo ay nabubuhay sa isang mundo na punong-puno po ng tinatawag mo na AI, Artificial Intelligence. Pag pupunta ka ng mga mini-stock, ngayon po, no, ang mga pintuan, kadalasan ay mga sensorized. Diba? No? Hindi mo na bubuksan. Pag-apak ng paa mo, may nakaabang na sensor, pusa na bukas. Diba? Pag pupunta ka ng dali, no? Kaya dali-dalian to, baka makipit ka. Pagbabagal-bagal, diba? Pangalan dali, diba? At saka pag mag-grocery ka doon, walang bag. Kanya-kanya dala ng bag. So, dali, diba? Sensorized, no? Pupunta ka sa mga mall, sensor ako ang mga pintuan. Mag-CR ka, hanapin mo yung on-and-off ng faucet. Wala kang makita. Kasi lalagyan mo yung kamay mo, magpapalakpakan ng lalabas sa yung tubig. Sensorized na, gano'n lang ka-high-tech. Di po ba? So, ngayon po, napakarami ng mga AI. Invento na Japan yung mga robot. Gano'n po, katulong po, robot. No? Pero po doon, girlfriend niya, asawa niya, robot. Sabi ko, baka darating yung time, yung pastor mismo, robot na rin. Kaya naman yung tatabi po ninyo, sigurado ko bang hindi yan AI? No? AI, no? Sa Japan po, may na-invento na 10 mga doktor na mga AI. 10 doktor AI, robot po yun, mga robotic na yung opera. Bukod pa yun ako ng direkto ko na nag-head transplant po. At ang nag-opera ay dalawang robot din, mga machines. Head transplant. At perfect, bawat ugat, bawat hibla, na buo, nagawa nila yun. At ngayon, buhay na buhay yung tao ngayon. No? Subukan yung pagpalitin yung ulo ni ano kayo tsura, no? Ni Brother Philip, saka ni Brother Peter, no? Head transplant sa Japan. Ganun po ka-talino ang mga tao in technology. Even po ba? Why? Because according to the prophecies of the book of Daniel chapter 12, in the last days, knowledge will increase. Lahat ng yan, ang bottom line is, inaaraw ng Lord ang hindi matalino ang tao. Bakit po? Yan ay sinyalis ng malapit nang bumalik ang Panginoon. Amen po ba? An act or instance of moving through or beyond an obstacle. A sudden increase in knowledge, yung po yun, understanding, an important discovery, may mga nagkakaroon po ng mga invention. Amen po ba? May mga discoveries that happens after trying for a long time to understand. Tinanong po si Thomas Edison, ng isang reporter. Thomas Edison, paano mo na-overcome yung 999 na failure? Sabi ng reporter, no? Yung kanyang experiment ay 999 na failure. Pero sabi po ni Thomas Edison, hindi yun failure. Yung 999 experiments, those experiments that did not work out. Di ba tayo? No, sabi niya, hindi yung nabiguan. Yun ay bahagi ng experimento ko. At yung pang 1,000, napailaw niya yung electric light bulb. Salamat kay Thomas Edison, meron ng liwanag ang buhay. Di ba? Liwanag ang buhay. Ay, kilala ko pala yun, kilala ko. Kagabi ko, lansya ko ng katalon ko. Si Pastora po ay tulog na kasi kailangan niyang gumising ng madaling araw para mamalaki sa pinuntaw. Bigla ko nag-gun out, alas 12 ng gabi. O mga 12:30, sabi ko, matutulog namin.
biglang may pumutok po ng transformer, biglang sa subdivision namin. Ang lakas, dinig namin ng pastor Boom! Biglang nawala yung kuryente, sabi ko, may pumutok. Hindi ko na alam kung ano yung pumutok, pero may pumutok. Sabi ng pastor na ako, Lord, hanggang madaling araw ko. Nag-ready na po kami ng namin, ng mga pwede masuot na hindi pinaplansya. May mga polo, yung pastor na ng blouse, nag-ipon na ng tubig. Kasi talaga may pumutok yung ano tawag doon? Yung transformer sa subdivision. Tapos madaling araw po, talagang natulog na kami, bahala na ang Lord. Mga alas 4 siguro, umaga ng electric fan. Ibig sabihin, may kuryente na. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Pero ang kuryente po namin, siyempre, kakabang. Kaya yung mga experiment na hindi nag-work out, huwag po kayong mag-alala. Those are experiment na hindi siya failure. At sabi ko ito, they probably invented the story, sabi ko, show them a vital part, persistent place in the final success. Yung pang 1,000 po, doon na painaw ni Thomas Edison ang light bulb. At according sa history po, siya rin pala ay isang Bible reader. At yung mother ni Thomas Edison ay isa rin pong Christian. Hindi na sinasabi kung ano yung kanyang denomination, pero kaya pala binigyan ng Lord Thomas Edison ng wisdom. Amen po ba? Ating palapakan ng Panginoon. Sa Bible po, breakthroughs refers to a significant, mahalaga, importante, next slide po. Open, sudden, shift or advancement. Usually po, attribute to divine intervention. Pagkilos ng Diyos. Sabi niyo po, divine intervention. Divine intervention. Divine intervention, yan yung mga himala na ginagawa ng Diyos, yung mga move ng Panginoon na magtataka, paano nangyari yun? Kung kasama kami ni Kuya Peter, kaya na tayo. Yung alam ko, yung sa Easy Trip, yung card mo sa Colgate, ang naman noon ay 70 pesos na lang, mga 73. Alam din ko yung accent, lumalabas ko sa Kaya sabi ko, loaded mo na kasi papasok tayo ulit ng Cavitex, dalawang Colgate dyan, kukulangin rin naman. Sabi ni Pastor, naikot lang yung Gcash ko. So sabi niya, tayo mag-cash para sigurado. So yung nakarete kami, at alam ko, 70 na lang talaga ang naman ng Easy Trip kasi sa cellphone ko po, gano'n akong apps ng Easy Trip tsaka sa AutoSweep. Nagulat ko kami, nakapila kami sa cash, medyo nagtantay kami ng matagal. Tapos sabi ko nung teller, okay na po. Yung 74 pesos po na naman ng Easy Trip, sige million po, nagtatry nila mag-load, pero umikot lang. Ang laman ho, na 73 pesos, pagpasok namin sa Colgate, sabi ng babae, okay na po. Nakita ko namin, nalaki yung mga mata namin, bakit po? Naging 539. Palawakan natin ang Panginoon. Hindi po, ubos lang ang Panginoon. Hindi na nila ako maniwala. Hindi, umikot lang. Baka sa Kuya Peter, hindi mo talaga nalawnan. May pumasok na isa. May pumasok. Nalawnan mo. Magkano yun? 100? Hindi, 539. Sabi ni Pastor, kailangan namin yung talagang, sabi ko mga kamay, sa ibang balance yun, hindi sa akin. Mag-aabot po, ulit kami ng pakmana, no? Ang load ay 539 talaga. Palapakan natin ang Panginoon. Ang Lord will provide in the midst of our present situation. Naniniwala mo kayo doon? So, palagyan mo na walang-wala na, hindi mo na kaya mo naghiwala ng Diyos. Diba, biblical yun, call unto me, I will answer thee, and show thee great and mightiest things. Kamanghamang ang bagay, ang kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo ng bawat isa. That's what we call divine intervention. Amen po ba? That attribute to divine intervention that overcome obstacles or limitation. It can manifest as victory. Sabi po, victory. Victory. Ang breakthroughs po, pwedeng victory, no? Ano bang laban ng buhay, may katagumpayan, revelation, healing, or as change in spiritual and physical state. Example po, si Apostol Pablo, from a persecutor, naging evangelist. Diba po, no? Naging binago siya ng Panginoon. Si Jacob, from deceiver, naging Israel ang kanyang pangalan, at maraming mga Bible character. Exodus ay nakalaya at pinagpala ng Panginoon.
Apat na klase po ng breakthrough ang binabanggit po. Una, spiritual breakthrough. It is an experience of having reached a new level of spirituality. Yung ating pong pagkakilala sa Panginoon, tanggapin mo siya bilang iyong pagligtas, that is spiritual breakthrough. Also significant and transformative experience between our individual. Sabi po rito, where an individual achieves a new level of spirituality. And next, sabi po rito, ang often involves a deeper connection with God or a higher power. May mga great men and women of God na talagang pinagpalan at binago ng ating Panginoon. Ang ating pong former senator, at tumakbo sa pagka-senator ulit, hindi lang po siya pinalat. Pero our brother in Christ, former senator, at kaibigan po natin minamahal na Sir Joel Villanueva. Sino po yun? Senator, former Senator Manny Pacquiao, di ba? Yung kanyang buhay, yung kanyang testimony, sabi lang na kapatiran namin, taga-Jensan. Totoo po yun. Nasa YouTube, yung kanyang testimonies, lahat ng klase ng bisyo na kay former Senator Manny Pacquiao. Anak, babae, sigal. Meron siya sa bungan na ilang libong manok yung naman ng kanyang parang auditorium. Kung naborn again si Senator Manny Pacquiao, yung lahat ng laman ng sabungan na yun ay ipinamigay niya lahat. So, binamang kilola, adobo, mechado, yung mga manok, Jollibee, Macdo, binago ng Panginoon si Senator Brother Manny Pacquiao. Ating pong palapakan ng Panginoon. At kaya nakakapag, nag-share yung Word of God. Nung siya naging congressman, naging senador, katubang po, i-bishop ni Sir Joel Villanueva at nagsulong po ng Bible Month celebration. Amen po ba? Our brother in Christ. Si Dolphy Quezon Jr. Sino nakakilala sa kanya? Ang tawag sa kanya ay Ompong, no? Ompong. Yung anak ni Dolphy Quezon Jr. Nakulong, talo po, no? Siya po yung nakulong sa kasalang Alson, panununog. Pero sabi ni Dolphy that time, magkasama silang dalawa sa Amerika. Kaya lang, dahil siya ay kaibigan ng grupo na to, accessories to the crime, nakulong si Dolphy Quezon Jr. sa salang Alson. Hindi kasama doon sa nanunong bahay, pero barkada, kaya mga magulang, dapat po, kilala natin yung mga binabarkada ng mga anak natin. Amen? Sino ba yung mas kasamahan ng mga anak mo mga mamaya? Mga samalista yan. Mamaya, mga manananggal pala, o mga ano pala yan, nahahati ang katawan paggabi. Dapat kilala ninyo yung mga sinasamahan ng mga anak ninyo. Tama ba? Kaya mahalaga yung nagpapaalam, Mami, pupunta na kami sa ganito, Mami, andito na po kami, Mami, pauwi na po kami. Kilala mo yung grupo ng mga sinasamahan ng anak mo, di po ba? Si Dolphy po ay na-born again dahil share po ni Dolphy Quezon Jr. Na born again through TV ministry. Kapag mga po ni Bishop Brother Eddie Villanueva na This is the Healer. Si Gary Valenciano po ay bago na born again, sabi ng tutor, hindi na siya pwede sumayaw. Kaya that time, he prayed to our God at sabi niya, kung talagang totoong may Diyos at gumagawa ng himala ang Diyos, patunayan mo sa amin. Yung kanyang simple prayer na yun ay naging daan para sa ikaw-born again. And until now, si Gary Valenciano po ay sumasayaw for the glory of our God. Yung healing and strength niya. Di ba ang anniversary, siya po ay hindi naman invited pero nagpunta at nag-testify yung isang higla sa puso niya, no? Malapit na siya mamatay, pero nilaki ng Lord, siya ay binigyan pa ng buhay ng Panginoon. Amen po ba? Ating palapakan sa uguan sa Bishop niya, Mr. Pure Energy, Gary Valenciano. Pangalaw po, physical breakthroughs, talk about yung advance or discovery in the realm of physical or science or engineering. Yan po yung mga invention. Of course, ganyan din, Thomas Edison. Alam niyo ba na ang incubator ay binayaya po yan na likha ng isang Pilipina, ang Jeep incubator. Ang Pilipina pala may gawa yan, si Alonso. Basta Alonso, hindi ko na matandaan. Next slide po. Yan. Number 3 po, emotional breakthrough. Ano po emotional breakthrough? Of course, yung ating mga emosyon, mga damdamin natin. Kinakailangan tayo makalaya. May mga po sa mga loob, may hinanakit, inggit, galit, selos. Mapipinsan mo yung mga yan are some of the most rewarding moments in therapy for both patients and therapists alike. At the heart of most emotional problem is something called triad.
Ano po yun? Yung three negative emotion that everybody hides. Maaaring may pinatago ang galit, no? Pinatawad mo na siya, pero ayaw na siya makita simula ngayon. Pinatawad mo na, pero ayaw mo na makita, no? Pinatawad mo na, pero pag nagpapakita pangalan, tumupulo ang dugo mo. Mahirap po. Pakuloy yung dugo, mahirap po yun. Pag nababagit yung pangalan, naalala mo yung ginawa sa'yo, no? So, forgiveness. Baka may mga anger, neediness, and kalungkutan. Pwede naman patalimutan ninyo, kung ako mong malungkot, yung sa kanya, hindi siya yung bagay maging malungkot. Bagay sa iyo ay hindi masaya. Sabi ng Bible, you are fearfully and wonderfully made by God. Nagkapatira po tayo, he was a former drug user. Pag umatin, actually, siya umatin ng pagsanay-muni. Natataon lang during pagsanay-muni, natulog siya. Minsan, naka-short. Dahil sa drugs, hindi alam kung anong ginagawa. Nagtatapo ng isda sa munisipyo, sa plaza. Yung hepe namin, inaway niya at meron siya ng away na talagang demanda sa kanya. Pero may kapatiran tayo ng malasakit. Kaya importante yung nagpapalasakin tayo sa kaluluwa natin kung kaibigan. May na-share sa kanya ng Word of God. Nasa Jael, ating home church coordinator. At born again, si Ate Emily. At ngayon po, meron sa abroad, may sariling bahay at kulpa. Pinagtanan ng Diyos. One time po, nag-ceremony kami, at doon siya. At binibili niya kay Mayor. Sabi niya, next time po. Mayor, sabi niya, umana na po ng gawain. Ito po sa Ate Emily, sa kaliwa. Yung may hawak ko na envelope. Nakatsinyaris na siya kasi, nagpunta lang po sa munisipyo. Kaya andun yung mga pastor. After pag-ceremony, ito po si Mayor. Yung makakuli po sa gitna. Sabi ni Mayor, ito, sa Emily. Sabi niya, Mayor, umana na ako ng church sa GIL. Kanina, pastor dito. Sabi ko, Mayor, binagano po siya ng pamilya. Sabi ni Mayor, naman, no? Ito yung dati natatapos ng isda during pag-ceremony. Dati nag-adik, pero ngayon po, pinagaling at pinagpala ang ating Panginoon. Ginagaling sa kaliwa. Sabi ko, mga pastor ako, no? Puro pastora po yung nasa kaliwa tsaka mga pastor. So, kaya tayong pagpalain, kaya tayong pangalain ng Diyos. Amen po ba? Kaya baguhin ng Panginoon. Number 4 po, financial breakthrough. It refers to a significant positive change, may pagbabago or improvement in one's financial situation. Maaaring ngayon ay nakaka-encounter ka ng financial trouble, may mga paghihirap, pero hindi mo yun magtatagal. Amen? Our God is a great provider. Tama mo ba? Amen. Meron pong change or improvement in one's financial situation. It can involve a shift from debt to a financial independence, a notable increase in income or asset. Naging po natin yung sa ating pong yung ating pong first fruit, di ba? Si Isaac. In Genesis 26, 12-13, siya po ay nagtanim at all that very year, nagpala siya ng 100-fold of blessing. Pinagpala ng Panginoon. Amen po ba? So, posible yun pala na tayo ay i-bless ng Panginoon. Lalo na ikaw ay anak ng Diyos. Ating pong palakpan ng Panginoon. So, yun ang kinalagay po ito, no? Si Colonel Sanders, po, sabi nito, at age 5, his father died. Namatay po yung tatay niya. At age 5, sa kaliwa po. At age 16, he quit studying. Kung hindi siya tapos ang pag-aaral. Age 16, mga high school po ito, no? Tama ba? High school, no? 16 years old hindi na siya nakapag-aaral. By age 17, he already lost more than 4 jobs. At 18, bata-bata, he got married. Kaya na po, sad to say, at the age of 18 to 22, he worked as a driver and failed. At 25, at age 25, his wife left him. Iniwan ang asawa at kinuha yung kanyang nag-iisang anak babae. At 65, he retired. At the age of 88, he was a billionaire. Wow. Hello? Ano po ba tayo? Sabi niya mo rito, no, I was 65 years old sa banan po. I had only 105, po, yung pera niya, 105 sa dollar po natin, kung 50 plus, mga 5,000 something, tama ba? Kung $105, so meron na siya almost 5,000 pesos na dala-dala, at saka yung kanyang chicken recipe
na sabi, no one believed in me. Walang tao maniwala sa kanya. And that was more than enough. My life was a roller coaster of rejection. Maraming mga tao inayawan si Coronel Sanders. Di siya pinapaniwalaan. And failure. I lost jobs, failed in business, got turned away by the military, and never been finished school. And by the time I was 65 years old, sino po rin 60 pataas, taas naman. Sino si Jose? Ipo, taas po. Kung kayo yan. Congratulations! Enjoy your 20% discount. Si Coronel Sanders po, at age 65, sabi po rin I lost job, and by the time I was 65 years old, I was living on a small government pension. Meron siyang maliit na pension na tatangkap monthly. But I had something, a fried chicken recipe, and I had perfected in an old gas station. So I packed up my skillet, jumped in a car, and started knocking on doors. And babahay-bahay po siya, kumakatok, para i-offer pa yung chicken recipe sa mga restaurant. Walang tumatanggap kay Coronel Sanders. I got rejected. Ilang libo po? Ilang libo? 1,000 times na-reject. Si Coronel Sanders, tinanggihan, inayawan. I slept in my car, and some days I didn't even have enough to eat. Minsan, forced fasting. Walang pera o kaya, may naman niya pera, nag-fasting siya. But every time, someone said no, kapag tinanggihan siya, naladik siya, I told myself, the next one will say yes. Spirit of perseverance and courage. Hindi ko siya sumuko. And one day, someone did. A small restaurant agreed to give my recipe a try, and the madness began. And today, KFC is over 150 countries. At madalas po, kayo ay napunta sa kanyang tindahan at kumain ng Jollibee. Ay, hindi ko ng chicken. Amen po ba? Somehow said, si Coronel Sanders po ay sarili pong Bible reader. Hindi naman sinabi kong born again, pero Bible reader, faith believer, si Coronel Sanders. And we do believe na doon yung kanyang success and perseverance at siya ay sinamahan ng Diyos. Amen po ba? And today, KFC is the fastest growing fried chicken fast food chain sa buong mundo. Amen po ba? Ating pong palapakan ng Panginoon. Praise God. Masarap po kanyang posto sa kanyang mashed potato. I said close po, anin na prinsipyo lang po ng breakthrough. Number 1, sabihin nyo ng lakas, these are chains. So nasabi po natin, before you can experience the change, you need to decide the change. Lord, bigyan mo ako ng gusto kong maranasan ang pagbabago, ang breakthrough. Kung ang buhay mo ngayon, gulo ng problema, time will come. Ikaw na yun nagbibigay ng advice, ikaw yun nag-pray. Kung ngayon, malapit ka pinagdadaanan, time will come, makalaya ka rin dyan. And you will testify kung ano ginawa ng Diyos sa buhay mo. Huwag ka lang susuko kapatid. Diyan po ba tayo? So, merong desired change. Sabi ho ng 2 Corinthians chapter 5, verse 17, and any man who is in Christ is a new creation, all things are passed away, new things has come. Romans 12, verse 1 and 2. Sa verse 2 po, sabi rin sa inyo, to offer your bodies as a living sacrifice. Do not conform to this world, but be transformed. Number 2, sabi nyo mga cry out to God. Cry out to Again, God. cry out to God. Cry out And to you know God. God is the only one who can change your circumstances. Si Lord lang pwede magbago ng iyong sitwasyon. Tama ba? Kung ikaw ngayon ay puno-puno ng problema, magtiwala ka sa Diyos. Amen? Hindi man niya kaya mag-uwi ng asawa mo, ng anak mo, ng kaibigan, even ng pastor. Wala siyang magawa, wala magawa yung pamilya mo. Pero ang Diyos, maraming magagawa. At niya ako, palawan ng Panginoon. God is the one who changes our circumstances. Therefore, turn to Him. He is more than ready to listen to you. Di ba? Hindi na binagin ko po. Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer you. And I will show you great and mightiest things which you know not. Jeremiah 2:27, behold, I am the Lord God of all flesh. Is there anything too hard for me to do? Number 3 po. Isa naman ang aso number 3. 1, 2, 3. Leave Us behind.
on until you are ready to let go. Gusto nyo na mas let go? Let go. Sabi ko mga bisip mga yan, let go. Iwan na muna natin. Kalimutan na natin. Diba sabi ni St. Paul, no? I press, forgetting those things, Philippians chapter 3, beginning verse 13. Forgetting those things which are behind and straining forward towards yung calling ng Lord sa kanya, heavenward. Amen. Kakalimutan po natin lahat ng mga hindi magandang bagay na nangyari sa buhay natin. Pero of course, yung mga himala, yung pagpapala, yung pagbabago ng Diyos, hindi makalimutan yun. Amen? Yun yung nagigilitaan natin para tayo magpapatuloy. To walk towards Him, regardless of how scared you are, do it anyway. Yung sinabi ng Lord kay Peter, sabi ni Peter, Lord, kung talaga ikaw yan, permit me to go there. Sabi ng Lord, come. Bumaba po si Pedro ng bangka at naglalakad. Siya ay lumulutang sa dagat. Pero napapansin niyo yung hangin at yung alon, nagsimula siya ng lumubo. Natakot po siya. Sabi ni anong trabaho po ni Pedro, ni Peter? Anong trabaho po niya? Mangingisda. Pero, natakot siyang malunod. Question. Pero ba mangingisda hindi marunong lumagoy? Meron. Parang seaman, no? Hindi marunong lumagoy. Sabi niya, Lord, tulungan ko ako, malunod ako, mamamatay ako. Pero tulungan mo siya ng Panginoon. Amen. Kapag nagsimula tayo tumingin sa mga hangin ng pagsubok, ng araw ng mga problema, unti-unti tayo lulubo. Pero when you keep on your eyes to Jesus, sabi ng Bible, look unto Jesus. Tingin lang sa Panginoon. Sa pagsunod sa Lord, tingin lang sa Lord. Amen po ba? At sigurado magtatagumpay po. Amen. Huwag mo masyadong pagbulay-bulayan yung ginawa ng kaaway sa iyo, yung sakit, karamdaman. Nung Thursday po, lakas ang ulan sa amin may mga portion na bahan na Sabi ko, Lord, tutuloy mo ba ako sa gawain namin midweek po? Sabi ko, Pastor naman, dami ng absent ng ngayon, midweek story sa buwan na naman hindi umakin. Lakas ang ulan, sabi ng kaaway, huwag ka nang tumuloy, lakas ng ulan. Pero sabi na naman, may kotse ka naman Yung kahit ka may kotse ka naman. Pag tutok mo ng imus sa may diamond, antindi ng sikat ng araw. At hanggang dito sa LAF, gabi na ako may araw pa rin. Hindi po. Sa Israel pa rin. Ibig sabihin po, dito pala walang ulan. Amen po ba? Kung ako nagpadala sa utong kaaway na huwag tumunod dahil malasang ulan sa Jeffrey, na-miss ko yung magandang bagay na ginawa ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Yung big na yun. Kaya ako ngayong month of July, sinabi ko na kay Ate Kuya Arnold, Peter, Ate Ana, magkakaroon tayo ng seminar on soul-winning evangelism. At tayo yung magtuturo, malimayin tayo. Atin pong palakpan ng Panginoon. Walk toward Jesus. Number 5, specific. Declare on what you want God to do for you. Ano ba yung gusto mong gawin ng Diyos sa buhay mo? Sabi nito, He is ready to listen to you, but He wants you to be specific. General prayers yield general result. Ano ba ang gusto mo? For anything in my name, and I will do it. John 14:14. Ano ba ang hingin sa pangalan ng aming Panginoon Yesus? Sabi ng Panginoon, gagawin. Last number 6, receive. Sabi po, receive. Be expectant of what you have been praying for. Pag pinag-pray mo, akilin mo, nasa na yun. Amen ko ba? Kahit wala pa, that is faith. Praying for expectation, it brings manifestation. Expectation brings manifestation. Sabi ng Panginoon, John 16:24, until now, you have not asked for anything in my name. Ask, and you will receive, and your joy will be complete. Gusto ba ng Lord na maging masaya po tayo? Amen po ba? Gusto ng Panginoon, maging masaya po tayo. Amen? Si Brother Janelle po ay kilala ko natin. Last year po, siya ay na-diagnose, meron ng hydrocephalus. At akala ko natin yung mga bata lang na nagkakaroon po ng hydrocephalus. Pero si Kuya Janelle po, teacher na po siya. At siya po na-opera ng 3 beses. Tama ba? Tama ba? 3 beses ano? 3 beses po, buksan yung kanyang ulo. Yung una lang, nakatakot Tama ba? No? Una, buksan yung ulo mo, Ate Sally, nakatakot yun. Ate G. Diba?
Mamaya, may iwan kong sinuli, may iwan ka tayo. Nakatakot yun. Tama. First time na mabuksan yung ulo mo. Pero sa hindi lang first time, second time, third time, binuksan yung kanyang ulo. Meron pa akong nagkamali ata ng parang pistola ba o parang host, no? Maiksi. So, yung host, no, nagpalit pa ng host. Para lang maging sakto. At after a year, ngayon po, si Junior po, nagkaroon tayo ng gawain sa kanila. Hinahandle po ni Kuya Peter. Ating palaman ng Panginoon. Nagkaroon tayo ng Junior, yung favorite na si Grande Family, no? Saka si Ate Bets, no? Yung kanyang mga tita ang ginamit ng Panginoon. At ngayon po, every Sunday, mamaya atin sila ang second service. By the way po, ngayong June, sabi ni Junel, magtuturo na sa kulit sa eskwelahan nila. Palaman ng Panginoon. At yung pong provision ng Lord, no? Ang laki ng piniyaran, pero may tulong lang dyan ating minamahal na sa Joel Villanueva. Tumulong naman po. Pero I believe yung muli at ay parang sabi ni Ate Bets, wala na sila piniyaran. Nag-provide ang ating pong Panginoon. Ating pong palapakan ng Lord. Praise God. Next slide po. Yan. Next slide. Yan. Sige po. Yan. Next. So, ang laki ng gift, pero nag-provide ang Panginoon. At ito yung maganda, no? Si Julian po ay, next slide po, kumain na ng ating pong gawain every Sunday sa himala at tulong po ng ating pong, di ba? Ang ganda ng mga katabi nakabulak na ng damit, no? Palapakan natin ang Panginoon. Praise God. Sabi ng invitation to growing into a season where you're about to experience breakthrough after breakthrough. Sabi niyo po, breakthrough after breakthrough. Breakthrough after Why? breakthrough. Because you went through, because what you went through didn't break you. Ulitin ko po, sabi ko, we're going to a season where you're about to experience breakthrough after breakthrough. Because what you went through, kung ano yung pinagdaanan mo, what you went through, it didn't break you. Ibig sabihin, hindi ka nahihina, hindi ka huminto, hindi ka nagpa-apekto, nagpatuloy ka, at naglingkod sa ating Panginoon. That's why we went to experience your breakthrough. Noong 2023 po, ang nilingkod ay nag-encounter din po ng testing. Sa Bible po, maraming klase ng testing eh. Si Paul, yung kanyang test of passion in service to our God. Si Job, yung kanyang love and commitment sa Panginoon. Si Joseph ay na-test yung kanyang faith sa Panginoon. At ang nilingkod po ay dibalan sa pagsubok, no? Kaya sa calling. Last year, 2023. Pero sa panahon po ng pagsubok, nag-offer po ang Panginoon ng blessing. Punta ko kami ng Israel sa biyaya ng ating Panginoon. Ating pong palapakan ng Diyos. Wala kaming pera, wala kaming ganun ka ng savings. Sabi ni Pastor Janet, punta tayo sa Israel, sama kayo noon. 160,000, iyamalagkas ko lang. 120,000, ang mahal noon. Practical, di ba? Marami ka na kung pwede pambayad. Wala kaming ganun kalaking pera. Binaga, sa mga full-time po, 80,000 na lang, loanable. Babayaran mo ng 3 years, hindi ko pa rin yung pinapansin. Si Pastor Otas po umiiyak. Sabi niya, Lord, meron siya ganitong prayer, Ate Elsie. Lord, kung kalooban niyo po, papunta kami ng Israel. Ako lang ako ng ibang bansa. Ako lang puntahan namin ng Israel. Ako nga hindi ko lang pinapansin kasi nga ang mahal. Lalo kung talaga kami, no? 80,000, 160,000, mahal talaga. Si Pastor po umiiyak. Meron siya ganitong prayer. Nung matay ko yung kanyang prayer, ako naman ay nag-burden. At sabi ko, Panginoon, kalooban niyo po. Yung aming pong passport, yung sa akin po, nakita na kasi 2,000 namin binuha yun eh. So, ilang taon? Dekada, bago makita. Sa kanya po, talaga hindi na makita. Sabi niya, Pastor, ng mga pastor, last date na submission ng passport, kahit number lang ng old passport, wala talaga hindi makita ang pastor. Pero nung that day, sabi niya, Panginoon, kalooban niyo po, papunta rin sir, nakikita ko yung passport ko. Ang laki mo ng kwarto sa bahay. Bahay ng may-ari ng bahay. Ang dami mga gamit. Paglagay niya ng kami sa isang bag, pag anak ng gano'n, andun yung kanyang lumang passport. On that very deadline sa vision, ating palawan ng Panginoon. Andun yung passport namin, but the problem is, kailangan i-renew. Sabi ko, wala akong pinaka sa PFA. Di ba, online registration, sabi ko, wala akong pinaka. Kilala ko yung director, kilala ko, pero ang problema,
Hindi naman ako pinalong na ito. Sino ba nalapit natin? Wala kami kilala. Dami siya sabi, kailangan manas para may hapon. Kung hindi rin kayo makasama sa Israel. Eh si Pastor ko, gano'n naman hindi yung faith niya eh. Nilibay ako ng Lord. Anong ginagawa ng kaibigan mong pastor ng yung travel agency? Kinontak namin, nasa Boracay, madalang laptop. Sabi ko, so magkano ka nun? Kailangan namin na-register kasi online. Within that day, na-register kami at nabigyan ng number. Na-ipasa yung pangalan namin ni Pastor Apes. Ako itong talagang kami. Pangalan ko problema, kailangan sa Pastor na pag-down ng 40,000. Eh, patay yung kuya ko that time. Yung kuya ko na, bago si Mark. Namatayan kami, syempre. Grief in family. Wala pang kaamong financial. Kailangan magkang ng 40,000 sa Pastora. Sabi ko, syempre, mag-uunang 40,000 at nagtaro na yun. May passport ka kami. Maliligyan na, wala kayong 40,000 cash. Namatay pa yung kuya ko. Tumawag yung office. Pastor Nilo, magnalis. Pero dito pastor, double ang registration. Pwede ba kayo pastor na may paggamit yung isa? Pwede ba kayo? Ay, pasok ko yung pangalan ng pastor. Sabi ng pastor nila, umating kayo ng Israel, by faith, doon kayo mag-serve ng inyong 26th wedding anniversary. Sabi na yung pastor, imposible po yun. Pero wala imposible sa Diyos. Next time po. Doon kami nag-celebrate ang aming kong 26th wedding anniversary. Kasama sila sa pagkakalagay. Wow! Nakatuloy kami ng sing-sing na Israel doon sa Israel. Provision po ng Panginoon. Next time po, ating po palakpan ng Panginoon. Praise God. Inuman ng February, nagkaroon tayo ng first offering. Sila pastor po, ganoon din po. Deklarasyon namin, Lord, nagkaroon ng kapatid si Matthew. Wala yung posible sa Panginoon. Pagdating po ng March po, ating 12 po tayo, and by the time, narilis po si Onesimus sa bilang ng Diyos. Pero pagdating po ni Pastor Cordy, nagpag-uwi sa bahay, magkasama na sila ni Matthew. Si Matthew po ngayon, nag-pray ng bagong boss. Paano sa niyo po? Discounted. Wala naman natin ang Panginoon. Pwede tayo po kayo sa bagay ito. Wala yung posible sa Diyos. Amen po ba? Our God's the God of breakthrough. Sabi mo dito, kung meron po kayo, pero kung ka. Alam ko, meron pa yan. Bago tayo magpanalangin po, may quotation po yan. Sabi ko ng quotation, yun mo lang dalawa. Sabi ko ng quotation dito, maganda ko ng quotation na yan. If you are not tested, you can rise. Kung hindi ka pa naka-encounter ng pagsubok, hindi ka makabangon. If you are not challenged, pag hindi ka na-challenge yung way natin, you cannot be promoted. So, ang promotion pa lang, may kakaiba na sa sakripisyo. Challenge. If you don't face battles, you cannot win. You can't win. Without trials, you can triumph. It's your greatest obstacle that always leads to your greatest victory. Ano pong obstacle meron tayo sa mga oras na ito? Ang ganda ko nito. If you're in the biggest storm of your life, you're about to get the biggest miracle of your life. Hang in there. Breakthrough is coming. Ang ganda ko sa sabi ni Joyce Mayor, when you are tempted to give up, gusto mo nang sumuko, ayaw mo nang magpatuloy, gusto mo nang huminto. Sabi nito, your breakthrough is probably just around the corner. Baka andyan na yung blessing mo, sabi ko, para ng Panginoon. Baka andyan na yung blessing mo. Kaya napagsuko ka, hindi mo ma-receive yun. Amen? So baka the Lord is testing your faith. Kailangan mo lang pagkunahin sa Diyos na Lord, pakalit kita. Ligit sa anong mga bagay, just like Abraham. Pinagpala ng Lord ng Isaac, pero pinatunayan niya, in-offer si Isaac because he loved God the most. Amen po ba? As we close our eyes, may